Naisip ng ating bida na hindi nga raw siya maaaring bumagsak sa kanyang kwalipikasyon, kaya mas mabuti nga raw na dagdagan pa niya ang ginagamit niyang lakas. Pinakawalan na ni Zofan ang kanyang sword skill para atakihin ang isang espesyal na target dummy. Nagtaka si Fu Guanfeng sa biglaang pagbabago ng kapangyarihan ng ating bida. Agad ding inalis at itinago ni Zofan ang ini-activate niyang sword territory. Sa mga puntong yun ay tumama na sa target dummy ang ginawa niyang pag-atake. Namangha ang isang lalaki na tauhan ng War God's Palace sa ginawa ng ating bida. Sa bilis nga raw nito ay hindi na niya nasundan ang pinakawalan nitong pag-atake. Nagtanong si Zofan kung siguro naman daw ay nakapasa na siya dahil nakapag-iwan na raw siya ng marka sa inatake niyang target dummy. Sumagot naman ang lalaki ng oo at sinabi na kwalipikado na nga raw talaga ang ating bida. Nagpaalam na rin agad si Zofan noong masigurado niya na nakapasa na siya sa kanyang War God qualification. Sinabi ng lalaki sa kanilang Palace Lord na sa tagal na nga raw niya sa War God's Palace ay ngayon pa lang niya nakita na may nakagawang makapag-iwan ng marka sa espesyal nitong target dummy. Sinabi rin ng lalaking ito na napakaliwanag nga raw ng kinabukasan ng binatang War God na taga-Mercenary Association. Nagsalita si Fu Guanfeng at sinabi na hindi nga raw ito ganoong kasimple. Hindi pa nga raw ginagamit ni Zofan ang buo nitong lakas. Napakahusay man daw ng pagkontrol ng ating bida sa ginamit nitong kapangyarihan pero hindi nga raw ito makakalagpas sa talas ng kanyang mga mata. Sinabi ni Fu Guanfeng na ang maaaring dahilan nga raw kung bakit itinatago ni Zofan ang kanyang lakas ay nang dahil sa napag-utusan nito ng presidente ng Mercenary Association. Idinagdag pa ni Fu Guanfeng na napakagaling nga raw ng ating bida dahil nagawa pa rin itong makapasa kahit na itinatago nito ang kanyang totoong kapangyarihan. Ang ganoon nga raw kahusay na binata ay karapat-dapat na mapasali sa kanilang War God's Palace. Sinabi ng isang lalaki na lumabas na nga raw ang nakita nilang binata, napapaisip sila kung nakapasa ba raw kaya ito sa kanyang kwalipikasyon. Hindi naman inintindi ng ating bida ang bulungan ng mga ito. Pagkalapit niya sa isang lalaki ay sinabi na niya na tapos na nga raw siya. Binati ng lalaki si Zofan dahil isa na nga raw itong ganap na War God. Sinabi rin ng lalaking ito na maaari na nga raw silang magpunta kung nasaan ang Mercenary Association President. Sinabihan naman ng ating bida ang kaharap niyang lalaki na kakausapin niya lang daw ulit ang kanyang mga kaibigan sa Jiangbei City bago sila magpunta sa presidente. Nagulat ang lalaki noong marinig niya ang lugar na Jiangbei City. Doon na niya sinabi sa ating bida na malapit na nga raw itong burahin sa mapa ng kanilang bansa. Nagtanong ang nagulat na si Zofan kung ano raw ang ibig sabihin ng kausap niyang lalaki. Ano nga raw ang nangyari at bakit buburahin sa bansa nila ang lungsod ng Jiangbei? Humingi ng pasensya si Lian kina Uncle Gao, hindi nga raw siya nakapasa sa kanyang War God qualification. Sinabi rin ito na nabigo nga raw niya ang lahat ng kanyang mga kababayan. Sumagot naman si Uncle Gao nang wala na nga raw silang magagawa kundi tanggapin na lang ito. Nalulungkot na sinabi ni Li Wei na buburahin na nga raw ang kanilang Jiangbei City kaya kakailanganin ng lumipat ng mga residente nito sa ibang lugar. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Li Wei, may ilang araw pa nga raw sila bago wasakin ang kanilang lungsod, baka nga raw makahanap pa sila ng ibang paraan. Lumapit ang isang lalaki at sinabihan sina Lian nang nagpapatawa nga raw ang mga ito kung binabalak pa nilang iligtas ang Jiangbei City. Ang lalaking ito ay si Charaguang, isa sa mga baguhang War God. Ang lungsod na kinabibilangan nito ay ang Shandong na matatagpuan sa bandang timog. Pinagpatuloy pa ni Charaguang ang pagyayabang at sinabi na sa liit nga raw ng Jiangbei City ay dapat matagal na itong binura. Madami na nga raw sanang natipid ang kanilang bansa kung naalis na agad ang lungsod ng mga ito. Sinabihan ni Lian si Charaguang nang bukod nga raw sa Jiangbei City ito lumaki ay doon rin ito nagsanay hanggang sa maging isa itong warlord. Ngayon nga raw na isa na itong war god at umalis na ito sa Jiangbei City, paano nga raw nito nagagawang ipanalangin na mawala ang kinalakihan nitong lugar? Sumagot naman si Charaguang na may karapatan nga raw siya na pumili ng lugar kung saan siya nababagay, at sa tingin niya naman daw ay tama ang naging desisyon niya na pag-alis sa Jiangbei City lalo na't nakikita niya ngayon ang kalagayan ni Lian. Isa nga raw ito noon sa mga inaasahan na magiging isang war god habang nasa loob sila ng kanilang Starfall Warriors training, pero mukhang nabigo nga raw ito. Nangasar si Charaguang at sinabi na ipapakita niya nga raw dito kung ano ang lakas ng isang totoong war god.
Sumagot naman si Lian at sinabi na gusto niya nga rin daw turuan ng leksyon si Charagwang alang-alang na rin sa mga mamamayan ng kinalakihan niyang lugar. Parehas na naglabas ng mga naglalakasang aura sina Charagwang at Lian. Agad na umatake si Lian pero madali lang itong nasalag ni Charagwang. Pagkadepensa ni Charagwang ay ito naman ang sunod na gumawa ng kanyang pag-atake. Nag-alala sina Uncle Gao at Li Wei noong makita nila na tinamaan si Lian. Nagyabang muli si Charagwang at sinabihan si Lian nang yun lang ba raw ang kaya nitong ipakita, ganoon na ba raw ang lakas ng isang bagong war god. Nangasar na rin si Charagwang na dati na nga raw kinilala si Lian na genius ng Jiangbei City, siguro naman daw ay hindi ito bumagsak sa kanyang kwalifikasyon. Nagalit si Li Wei dahil sa pang-iinsulto na ginagawa ni Charagwang sa kanyang uncle. Sinabihan ni Lian si Charagwang nang wag nga raw itong napakayabang, lagi niya nga raw itong natatalo noon kaya magagawa niya rin ulit itong matalo ngayon. Agad na lumapit si Charagwang at sinabi na ito na nga raw ang hinihintay niyang sabihin ni Lian, ituloy na nga raw nila ang kanilang laban at nang magkaalaman na kung sino na ngayon ang mas malakas. Nagpakawala ng mabibilis na mga suntok si Charagwang. Sa bilis nito ay hindi na makahanap ng pagkakataon si Lian para makaatake. Dinagdagan pa ni Charagwang ang lakas ng kanyang mga suntok hanggang sa mapatilapo na nga niya si Lian. Nabahala si Lian habang nagluluwa ng dugo nang dahil sa natanggap niyang pinsala. Habang nag-a-activate ng isang malakas na skill ay sinabihan ni Charagwang si Lian nang ito na nga raw ang araw ng kanyang pagkatalo. Nagtaka si Charagwang nang may bigla na lang naglayo sa aatakihin niyang si Lian. Tinanong ni Zofan ang tinulungan niyang si Uncle Yan kung ayos lang ba raw ito. Nagulat naman si Lian nang mapagtanto nito na iniligtas pala siya ng ating bida. Nagulat din sina Uncle Gao at Li Wei dahil hindi nila inasahan na darating doon si Zofan. Nagtanong si Charagwang kung taga Jiangbei City rin daw ba ang ating bida, sinabi niya rin na napakabilis nga raw nito. Hindi niya nga raw inasahan na sa tinagal-tagal ng mga taon ay magkakaroon din ng disenteng talento ang Jiangbei City. Sinabihan ni Zofan ang kanyang Uncle Yan nang maaari na raw itong magpahinga dahil siya na nga raw ang bahala dito. Nagsalita naman si Lian nang alam niya nga raw na malaki ang talento ng ating bida pero isa na nga raw war god si Charagwang. Hindi na tumutol pa si Lian noong maramdaman nito ang inilabas na kapangyarihan ni Zofan. Sinabihan din ito ng ating bida nang wag nga raw itong mag-alala dahil alam niya nga raw ang kanyang ginagawa. Nagtanong si Charagwang sa ating bida kung seryoso ba raw talaga ito na gusto siya nitong labanan, may pagkamayabang nga raw pala ang batang ito. Sinabi rin ni Charagwang na mabuti naman daw siyang tao, palalampasin niya nga raw ang insidenteng ito basta humingi lang daw ng tawad sina Zofan at Lian habang nakaluhod sa kanyang harapan. Sinabihan ng ating bida ang mayabang na si Charagwang nang manahimik daw ito. Binanggit din ni Zofan na sa talento nga raw ng kanyang Uncle Yan ay magagawa nitong makapag-breakthrough pagkaraan ng ilang taon. Pero pinwersa nga raw nito ngayon ang kanyang pag-breakthrough para sa kapakanan ng Jiangbei City, sa ginawang ito nga raw ng kanyang Uncle Yan ay mahihirapan na itong pataasin pa ang kanyang lakas sa hinaharap. Sinermo na ni Zofan si Charagwang nang bukod nga raw sa iniwanan na nito ang Jiangbei City matapos nitong maging isang war god, ay nagagawa pa rin itong ipanalangin ang pagbagsak ng kinalakihan nitong lugar. Sinabi ni Zofan na talagang napakawalang utang na loob nga raw ng walang hiyang ito. Nagalit si Charagwang at sinabihan ng ating bida na ano nga raw ang karapatan nito na mang-insulto ng isang war god sa harap ng publiko, mukhang hinahanap na nga raw nito ang kanyang kamatayan. Habang nanunood ay naisip ni Fu Guanfeng na bukod nga raw sa may itinatagong lakas si Zofan ay may maganda rin itong personalidad. Gagamitin niya nga raw ang pagkakataong ito para makita kung ano talaga ang kakayahan na mayroon ng ating bida. Pagka-activate ni Charagwang sa kanyang bear territory ay sinabihan nito si Zofan nang tuturuan niya nga raw ito ng leksyon. Nagsalita naman ang ating bida at sinabihan din si Charagwang nang kakatapos pa nga lang daw nito sa War God qualification pero nagagawa na agad nitong magyabang sa loob ng War God's Palace. Sinabihan din ni Zofan si Charagwang nang ipapakita niya nga raw dito kung ano ang napapala ng sobrang pagyayabang. Pinakawalan na ni Charagwang ang pag-atake nito na mas pinalakas pa ng kanyang bear territory, sinalubong naman ito ng simpleng pag-atake ng ating bida. Nag-alala si Li Wei para sa kaligtasan ng kanyang matalik na kaibigan.
Nagulat naman si Fu Guanfeng dahil hindi man lang daw gumamit si Zhou Fan ng sword technique kung saan ito sanay at bihasa. Pinagpatuloy ng dalawa ang pagpapakawala ng kanilang kapangyarihan hanggang sa magdulot na ng pagsabog ang kanilang mga pag-atake. Shout out at advance happy birthday kay Idol Jim Dialola na nagbigay ng 348 stat points. Shout out din kay Idol LVR Technical sa pagbibigay ng 125 stat points. Shout out din kay Idol Joel Asia sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nag-aalala si Uncle Gao sa takot na baka napuruhan ang ating bida. Pero agad din siyang napatigil sa paglapit noong makita na niya ang kinahinatnan ng laban. Nagulat si Uncle Gao sa kanyang nasaksihan, hindi siya makapaniwala na matatalo ni Zhou Fan si Chara Guang. Takang-taka rin si Li Wei kung paano nga raw naging posible ang eksenang ito. Sinabihan ng ating bida si Chara Guang nang huwag nga raw nitong iisipin na magagawa na nito ang lahat, nang dahil lang sa nakatungtong na ito sa War God Realm. Sinabi rin ni Zhou Fan na bibigyan pa nga raw niya si Chara Guang ng isa pang pagkakataon, palalampasin niya nga raw ang ginawa nito kapag humingi ito ng pasensya sa kanyang Uncle Yan. Napaisip ang tumilapon na si Chara Guang kung paano nga raw natalo ng ating bida ang ginawa niyang pag-atake. Napaka-imposible naman daw na maging isang War God level ang ating bida dahil sa napakabata pa nga raw nito. Nagsalita si Chara Guang at sinabi na malamang nga raw ay gumamit lang si Zhou Fan ng isang klase ng treasure item kaya natalo nito ang ginawa niyang pag-atake. Imposible nga raw na magamit pa ulit ito ng ating bida ng maraming beses, kapag tinamaan nga raw niya ito ng kanyang pag-atake ay tiyak na ang pagkamatay nito. Sinabihan naman ni Zhou Fan si Chara Guang ng napakarami nga raw nitong sinasabi, umatake na nga lang daw ulit ito at nang masubukan niya kung gumagamit nga ba siya ng anumang klase ng treasure item. Nainis si Chara Guang at sinabihan ng ating bida na talagang gusto na nga raw nitong mamatay, ipapakita na niya nga raw dito ang buo niyang lakas. Ini-activate na ni Chara Guang ang pinakamalakas niyang pag-atake na tinatawag na Double Bear Strike. Sinabi ng ating bida na hindi na nga raw niya kailangang gamitin pa ang kanyang Blade of Retribution para lang sa isang payaso na tulad ni Chara Guang. Namangha si Li Wei sa lakas na taglay ng kanyang kaibigan. Nagulat naman si Chara Guang dahil hindi ito makapaniwala na isa nga rin daw War God ang ating bida. Nagsalita si Zhou Fan at sinabi na napakawalang kwenta nga raw kalaban ni Chara Guang. Sapat na nga raw ang magpalabas siya ng kaunting kapangyarihan para talunin ang ulupong na ito. Nangamba si Chara Guang dahil walang naging laban ang ini-activate niyang skill sa pinakawalan na kapangyarihan ng ating bida. Sa lakas ng pag-atake ni Zhou Fan ay napatalsik nito ng napakabilis ang mayabang na si Chara Guang. Napaluwa ng dugo si Chara Guang nang dahil sa lakas ng tumama sa kanyang pag-atake. Gulat naman si Uncle Gao sa mga nangyayari, hindi siya makapaniwala na tatalunin ni Zhou Fan ang isang newly minted War God. Humanga si Lian dahil napakalakas ng araw ng ating bida kahit na napakabata pa lang nito. Nagtanong si Li Wei kay Uncle Gao kung talagang ito nga ba raw si Zhou Fan, nagdududa siya na baka nga raw peke lang ito at hindi ito ang kanyang kaibigan. Lumapit ang ating bida at sinabihan si Chara Guang ng gaya nga raw ng nabanggit niya kanina, sukdulan nga raw ang kayabangan nito. Huwag nga raw nitong iisipin na napakataas na niya nang dahil lang sa naging isa na siyang ganap na War God. Napatanong ang nauutal na si Chara Guang kung bakit nga raw mas malakas pa sa kanya si Zhou Fan. Hindi nga raw siya naniniwala na matatalo siya nito nang walang ginagamit na pandaraya. Naglabas muli ng kapangyarihan ng ating bida, sinabi nito na ipapatikim niya nga raw ulit kay Chara Guang ang kanyang pag-atake hanggang sa maniwala na ito. Nilapitan ng ilang gwardya ng War God's Palace ang naglalaban na si Zhou Fan at Chara Guang. Sinabi ng guard captain na tumigil na nga raw ang mga ito dahil mahigpit nga raw na ipinagbabawal ang labanan sa loob ng War God's Palace. Nagsalita si Chara Guang at sinabi sa mga gwardya na iligtas daw siya ng mga ito. Sinabi niya rin na bigla na nga lang daw siyang inatake ng ating bida, dapat nga raw nila itong dakipin. Nagalit si Lian at sinabi na napakalinaw nga raw na si Chara Guang ang nagpaumpisa ng gulo, pero napakawalang hiya nga raw nito para baliktarin ang sitwasyon. Bigla namang inihagis ng isang War God's Palace guard ang sandata nito patungo sa isang direksyon. Natakot si Chara Guang dahil muntikan na nga raw tamaan ang kanyang pinakapribadong parte ng katawan. Agad itong nagtanong sa guard captain kung bakit nga raw siya ang inatake nito.
Sinabihan naman ng guard captain si Charagwang nang manahimik daw ito dahil isa nga lang daw itong kahihiyan para sa lahat ng mga war gods. Inutusan din ng guard captain ang kanyang mga kasamahan na dakipin na raw ng mga ito si Charagwang at nang mabigyan na ito ng nararapat na parusa. Lumapit ang guard captain at nakiusap kay Zofan na sumunod nga raw ito sa kanya. Sinabi rin ng guard captain na maaari nga rin daw isama ng ating bida ang kanyang mga kaibigan, gusto nga raw ng kanilang War Gods Palace na bigyan ng mga ito ng solusyon ng dahil sa natapos na kaguluhan. Ibinulong ng isang lalaki kay Lian na hindi nga raw siya makapaniwala sa kanyang nakikita, madalas nga raw na napaka-istrikto ng guard captain ng War Gods Palace. Sinabi naman ni Lian na hindi nga rin daw siya makapaniwala sa ipinapakitang pagrespeto ng guard captain kay Zofan. Pumayag na ang ating bida na sumunod sa lugar na pagdadalhan sa kanya ng guard captain. Sinabihan niya rin ang kanyang mga kakilala na maaari nga raw ang mga itong sumama. Nagtanong si Li Wei sa kanyang kaibigan kung talaga bang isa na ito sa mga War God level powerhouse. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na nabanggit na nga raw niya ito kanina. Sinabi niya nga raw na nagpunta siya sa War Gods Palace para kumuha ng War God certification. Nagsalita si Uncle Gao na kahit nga raw nabanggit na ito kanina ni Zofan ay nahirapan nga raw silang paniwalaan ito. Sinabi rin ni Li Wei na kung hindi nga raw nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata, wala nga raw ni kahit isa ang maniniwala na isa ng War God ang isang 20 taong gulang na binata. Nagsalita rin si Lian at sinabi na hindi niya nga rin daw napagtanto na napakalakas na pala ni Zofan. Sinabi ni Uncle Gao na tiyak nga raw siya na matutuwa ang ama ng ating bida kapag nabalitaan na nito kung gaano nakalakas ang kanyang anak. Pumasok ang dalawang matataas na personalidad sa loob ng isang kwarto. Parehas na hindi nagustuhan ni Fu Guanfeng at ng presidente ng Mercenary Association noong mapagtanto nila na nakasabay nila ang isa't isa. Nainis si Fu Guanfeng noong maalala nito ang maaaring dahilan kung bakit itinago ni Zofan ang kanyang lakas. Hindi rin naman ito masyadong inintindi ng presidente ng Mercenary Association. Si Li Wei ang unang nakapansin sa pagdating ng dalawang ito. Napalingon naman si Zofan sa direksyon kung saan nakatingin ang kanyang kaibigan. Nagtaka rin si Lian kung sino raw ang mga ito, mukhang may matataas nga raw ang mga itong posisyon. Nagtaka naman si Uncle Gao kung ano nga raw ang ginagawa doon ng Mercenary Association President. Nakita na niya raw ito dati noong isang beses na bumisita siya sa Zonglin City's Mercenary Branch. Nagtanong si Li Wei sa kanyang Uncle Gao kung kilala ba raw nito parehas ang mga dumating na lalaki. Sumagot naman si Uncle Gao nang ang lalaking araw na medyo batang tingnan ay ang namumuno sa War Gods Palace. Sinabi niya rin na ang matandang lalaki naman daw ay ang presidente ng Mercenary Association. Nagulat si Li Wei sa kanyang narinig, ano nga raw ang ginagawa doon ng dalawang pinakamalakas na War God ng kanilang bansa. Hindi na nakapagtimpi ang presidente at sinabihan si Fu Guanfeng nang wala nga raw talaga itong kahihiyan. Tinatangka pa rin daw nitong agawin ang kanilang miyembro kahit na naroon na siya mismo, mukhang binabaliwala nga lang daw nito ang kanyang presensya. Sumagot naman si Fu Guanfeng nang masasayang nga lang daw ang talento na mayroon si Zofan kapag nanatili ito sa Mercenary Association. Isa na nga raw itong War God kaya mas nababagay nga raw ito sa kanilang War Gods Palace. Sinabihan ng presidente si Fu Guanfeng nang wag nga raw nitong kalimutan ang kanyang tungkulin. Ang War Gods Palace nga raw ay binuo para sa lahat ng mga War Gods, ang responsibilidad nga lang daw na mayroon ng mga ito ay ang pagpapanatili ng pang-araw-araw na kaayusan at koordinasyon. Idinagdag pa ng presidente na mas bibilis nga raw ang paglago ni Zofan kapag napapasabak ito sa labanan. Masasayang nga lang daw ang talento nito kung ang magagawa lang nito ay ang magtimpla ng kape o ang gumawa ng mga pang-opisinang trabaho. Nagalit si Fu Guanfeng at sinabihan ang presidente na ano raw ang karapatan nito para hamakin ang kanilang War Gods Palace, mukhang naghahanap nga raw ito ng gulo. Sumagot naman ang presidente nang hindi niya nga raw ito uurungan, bubugbugin niya nga raw ito hanggang sa matuto na ito. Sinabi ni Uncle Gao na hindi nga raw maaaring maglaban doon ang dalawang advanced War Gods dahil masisira nga raw ng mga ito ang buong lugar. Nagsalita rin si Lian na hindi niya nga raw akalain na ang dahilan ng pag-aaway ng mga ito ay ang ating bida. Napakamot na lang ng ulo ang ating bida habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. Tinawag ni Fu Guanfeng si Zofan at tinanong kung ano nga raw ang magiging desisyon nito.
Humingi naman ng tawad ang ating bida kay Fu Guanfeng, hindi nga raw siya makakasali sa War God's Palace dahil hindi nga raw siya aalis sa Mercenary Association. Natuwa ang presidente sa isinagot ni Zhou Fan, hindi nga raw siya nagkamali sa pagkakakilala niya dito. Imbis na madismaya ay nagagawa pa ring umiti ni Fu Guanfeng, sinabi niya sa ating bida na inasahan ng araw niya na ganoon ang isasagot nito. Sinabi rin ni Fu Guanfeng na maaari naman daw mapagkasunduan ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Wala naman daw siyang sinabi na kailangan itong umalis sa Mercenary Association dahil maaari naman daw itong magtrabaho sa parehas na organisasyon. Nainis ang presidente sa mga salitang sinabi ni Fu Guanfeng, nahuhulaan na niya ang ibig nitong ipahiwatig. Sinabi ng Palace Lord na makakabuti naman daw sa parehas nilang panig ang suhestyon na kanyang babanggitin, sinabi niya rin sa presidente na alam na rin daw niya ang buong katauhan ni Zhou Fan.